Kaya mo lang nalaman? Oo, akala ko isa lang yun. Tapos binalik yung leg. Kala ko makikinig. Baka hindi nyo na bumabukan. Sayang no? Ikaw naman doon, yung story ng buhay mo. Dito nagagat ng cover. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Okay, welcome sa panibagong vlog. Nandito pa rin po ako sa Bukana. Ayun, gusto ko lang mag-istorya sa inyo tungkol sa aking wala, kasi ang sarap umupo dito sa sopa. Ang lakas makasosyal. Hindi na nawala yung bading. Paano nga ba ako nakasurvive sa buhay ko? Naikwento ko na ba yun? Yun. So paano nga ba? Yun nga, nung bata pa ako hanggang sa mag-high school ako. Yun nga pa po. Ang baong ko lang noon ay 5 piso nung high school ako. Tapos lagi ako section 1 noon. Hindi dahil matalino ako. Dahil magaling lang ako sa mga extracurricular ba tawag doon. Yan. Kasi pag may mga teacher's day, ganyan. Ako yung mga nagtuturo sa mga klase ko kung anong gagawin para mapasaya yung mga teacher namin. Kumbaga, papansin talaga ako nung high school. Nakwento ko na to pero ulitin ko lang sa mga bago dito sa channel ko para kung gusto nyo makichismis sa buhay ko, ay marami kayong malalaman. Yan, nung high school ako hanggang 4th year, section 1 ako, hindi ako naalis dyan. Section 1 pero hindi ako napupunta sa top. Wala akong mga award, wala akong kahit ano. Pero sikat ako sa namin, sa school namin. Maliit lang kasi school namin, mga kapanalig. At excited ako tuwing may program na magaganap. Kasi excited ako mapasaya yung mga kaklase ko. At excited ako na mapatawa sila. Habang nagpe-perform kasi ako as actor, mga kapanag-performer. Sa teatro kasi ako dati. Natutuwa ako pag nakikita ko yung mga nasa harap ko na tumatawa, na talagang halakhakan sila. Kasi nagde-direct din ako dati ng mga stage play, ganyan. Nagtuturo ako ng speech choir, nagtuturo ako ng sayaw. Ngayon medyo kinalawang na ako sa sayaw kasi yung tuhod ko medyo may problema na, hindi na tayo pwede gumalaw-galaw ng bongga. Kaya yung mga sayaw natin, mga basic na lang. Hindi na ako nag-aaral ng mga makabagong sayaw. Kung mapapansin nyo sa sa mga pinaggagawa ko sa live, may tinikling, ganyan, di ba? Tapos yung mga costume ko, nakikita nyo mga costume ko, yung mga palda. Ako rin kasi ang gumagawa ng costume dati. Ako nagdidesisyon ng costume namin pag lumalabang kami ng speech choir. Ang speech choir, mga kapanalig, para sa lang hindi nakakaalam, ayun yung buwan ng wika, yung sabayang pagbigkas. Yung sabay-sabay kayong magsasalita, tapos para kayong choir na merong action na kasama. Ayun, tinuturuan ko sila, mga kapanalig, nagtuturo ako. Tapos yun din ang nagiging sideline ko dati. Pag may mga ibang school na nagpapaturo sa akin, nagbabayad sila bawat isa sa akin ng 5 piso. Kunyari 20 sila, tuturuan ko sila. Magbabayad sila sa akin everyday ng 5 piso. Ayun, nagtuturo ako. So nakakapera ako. Masaya ako kasi nalalabas yung talent ko tungkol doon pag pag nakakapagturo ako ng mga estudyante. Tulad nga sabi ko sa inyo, si Budang estudyante ko yan dati. O kumbaga tinuruan ko sila. Ilang beses ko na yung nabanggit sa inyo. At ngayon, yan nakarelasyon ko nga doon ko nakilala si Budang. Ayun na, hanggang sa 4th year, ganun pa rin. Teatro pa din kami, nagpapasaya pa rin kami. Isang beses nga, nag-perform pa kami sa piyesta. Ang acting din yun. Uma-acting kami, mga kapanalig. Tapos ako yung nagde-direct. Lahat yun lang ang kalokohan, lahat ng namin. Ginagawa ko para magpasaya. Nung pagkatapos ko ng high school, meron akong... Uy, ba't pilay ka ba? Ba't pilay ka ba rin? Oo nga, kalimutan ko. Tapos pagkatapos ko ng high school, eto na, sumali ako sa isang organization, mga kapanalig, na magpapaaral. Nagpapaaral talaga sila ng estudyante. Oo, totoo to. Ang gagawin mo lang mga kapanalig para mapag-aral ka nila ay magbebenta ka ng ballpen. Sa halagang yung 5 pisong ballpen, kaya ko ibenta sa inyo ng 100. Tapos kunyari yung nagarayan na tag 5 piso, nabebenta ko yun ng 100. Kung saan kami nakakarating, sa Baguio, kung saan talaga, Batangas, Laguna,
Nagulat ka? Nagkutinto ka na pala. Nagkwento na ako. Si Idol. Napakinggan ko eh. Oo. Ano ko, ang tawag dun sa ano na yun, World Carp ata yung organization na yun. Ang dami namin estudyante. 21 days kami sa seminar. Tapos tinuturuan kami. Parang ano siya parang isa siyang religious group na kumukuha ng mga estudyante. Ang gagawin nyo lang, magbebenta kayo ng mga ballpen. Ewan ko kung nakaka-encounter na kayo ng mga estudyante dati nagtitinda ng ballpen sa Luneta, sa Recto. Marami. Dami. Tapos ang halaga ng yun nga yung ballpen, maboka kasi ako eh. Hello ma'am, sir, pwede po kami ma-approach. By the way, my name is Jan-Louis Acupang, came from PUP. So meron po kami ngayong tawag dito, food feeding program. Ganyan, napapakain po kami ng mga estudyante. At ito para po makatulong din sa pag-aaral namin. Meron po akong ballpen na binibenta sa inyo. At ito po yun, charan-charan. Tawag ko doon charan-charan kasi ano yun, mayroon siyang kalendaryo. Kalendaryo yun, yung may ballpen. Yung ballpen na may kalendaryo. May ballpen na kalendaryo. Tapos pag yun, charan-charan, magugulat sila pa. Kasi pag nilabas ko yun, charan, gaganon. Tapos magugulat sila. Tapos sasabihin ko pa, alam ko naman po, ma'am sir, na you have a golden heart, gaganon. Tapos wow, golden heart, gaganon sila. So yan, bibili na yan. Bibili na, lalo na yung mga estudyanteng mayayaman dyan sa sa Recto, sa UE, yan, sa may FEU. Diyan kami palagi, mga estudyante, binubuka namin para makapag-aral kami. Tapos yung mabebentahan, ibinibigay namin sa pinaka-leader namin doon sa isang dorm. So sa isang dorm, halo-halo na kayo doon, babae, lalaki, sama-sama na kayo. Tapos lahat kayo nag-fundraising. Everyday 'yon, bago pag fundraising, tapos papasok kayo ng school. Sa school, dahil sa kanila, nakapasok ako ng PUP. Dapat sa Iris talaga ako mag-aaral, mga kapanalig. Dapat kasama ko yung ex-girlfriend ko, yung nanay ni Raven. Sa Iris kami dapat, pares kami HRM. Kaso, may opportunity na makapasok ako sa PUP. Nag-audition ako sa Chatro. Hindi ako nag-undergo ng exam. Kasi hindi naman mga talino eh. Ginawa ko yung talent ko, nadala ko yung talent ko doon. Audition ako, pak. Hindi na kinabog ko. Nakapasa ako. Hanggang sa ayun, nakapasa ako. Tapos meron din test, pero yung parang madali lang. Hindi naman sobrang daming pang pinagdaanan. Tapos naging part ako ng Sining Lahi ata yun eh, yung pangalan. Okay na, 15 Oo. minutes na. Ay, nag-vlog ka rin pala. Alagya. Nagba-vlog rin pala sa gilid. Yun nga. Lahat ng doon, pinasa ko yun, mga kapanalig, wala akong bagsak. Kasi may tinatawag na showcase. So may bibigay sila sa iyo na senaryo. Lahat yun, i-acting nyo. Bibigyan kayo ng script, bibigyan kayo ng role. Ayun, lahat yun pasado, mga kapanalig. Ang naging problema lang, isang beses hindi ako nakapunta. Nadamay na ako sa mga kasama ko kasi parang ewan ko doon sa nagtuturo. Bigla kaming tinanggal sa pag-aaral sa PUP. So nawala na ako ng gana sa buhay. Doon ko naman nakilala yung ex-girlfriend ko sa Carp na nanay naman ni Zero na nasa Bulacan. So yung time na nag-apply na lang. Ay, pangalan nila? Oo. Kaya mo lang nalaman? Oo, akala ko isa lang yun. Hindi. Ano ba niya kakis ko pala? Loko. Yung nga nakilala ko na. So yung time na yon, nagtrabaho na lang ako sa 'di ba, nagka-relasyon nga kami nung kasama ko sa Carp, nagkainlaban, nagkamahal na pamahal siya sa akin. Ganda yun Black Beauty yung kung makikita niyo. Nag-carp ka rin? Ano yung Carp? Yung sa college yun eh. Oo. Paano mo nalaman yun? Mayroon kaming ganyan dati. Ano yun? Para scam nga yata yung carp na yun eh. Nag-Carp ka rin ba? Oo, may kami, kinarp kami lahat, kaming magkakapatid. Sila nila mama. Kaya iyak na si mama nung yun eh, nawala. Ilang days kayo? May seminar yun eh. Ay, ano ba yung carp mo? Cup ba o carp? World Carp. Para siyang religious group. Ay, hindi. Ano yun sa college yung carp ba yung tawag doon? Cup. Baka pala, Cup. Oo. Oo. Baka Cup. World Carp. Sila nagpapaaral sila. Ang kailangan nyo lang mag-fundraising. Nakapunta ako ng Baguio. Alam mo, sa isang araw, nabibenta ko yung ballpen na yun. Nakaka-1,000 ko may gate, 2,000. Ganun. Ano? Oo. Tapos bibigay namin doon sa... Sales stock pala yun? Sales stock. Bilo mo, 5 piso. Yun yung nagaraya. Oo. Nabibenta ko ng 100 yun. Yung nagaraya na tagli 5 piso. 100? Oo! Nabibenta ko ng 100 yun.
Dati kang scammer? Hindi, totoo siya. Kasi nakakapag-aral kami dahil doon. Oo. Tapos pambayad ng dorm. Ganon, 'di ba? Syempre, pinapaano nila kami sa dorm, pinapatira kami sa dorm, pinapakain kami. Doon kinukuha yung budget sa mga fundraising, napafundraising. Oh, yun nga. Kaya yung mga nagbebenta ng Cropek, naniniwala ako diyan para sa pag-aaral talaga nila yan eh. Oo. Cropek, yung mga makikita nyo sa bus, yung mga nagbebenta na estudyante na may mga sulat-sulat, Ibig sabihin papasok yung sa mall. na galing sa kanila, galing yung sa pinasaan ng dorm. Oo, Ibibenta. oo. Kunyari yung ganun, bebebenta, kunyari yung mga Cropek, oo, galing yung sa dorm. Tapos, ang kita doon, sa pupunta lahat sa ano? Oo, sa dorm. Sa pinaka-leader. Kayo? Yung tuition fee, tapos pagkain sa dorm. Pambayad sa dorm, pagkain Wala namin. kayong binibigay ng porsyento sa ano? Wala sa amin binibigay Ay, na pera. Pero napakalaking bagay sa akin nung hinubog ako nung carp na yun mga kapanalig at na-apply ko naman yung pagiging madaldal. Religious group yun? Oo, religious. Parang siyang sa Korean. Kibuloy. parang ganun, ewan ko. Scam nga yun. Hindi naman siya scam kasi Ano naman kayo? nakakapag-aral eh. Tinutulungan kayo. Ang tuition na libre na. Doon kinukuha sa ano. Tsaka sa PUP wala naman tuition doon. Ano yun eh, parang 2 pesos nga lang ata tuition yun kasi kami scholar ng bayan. Business din yun. Oo, business din yun. Tapos ayun, yun nga, nawala na yung carp. At umalis na rin kami. Nagtrabaho ko sa KFC dyan sa may Divisoria, sa may Tutuban. Nagtrabaho ako dyan. 6 months ako dyan eh, sa Tutuban. Girlfriend ko na rin yun, yung ex-girlfriend ko na nanay ni Zero. Doon nga kami kailaban hanggang sa nabuntis ko. Ayun. Yun, nagbunga na nga. Si Zero na nga yung kinalabasan. Mahaba istorya ng buhay ko. Dami kong kalokohan eh. Yung mga talent ko nung high school, mga kapanalig, nadadala ko hanggang ngayon. Pati sa trabaho, nadadala ko kasi dati pag tinatamad ako pumasok, gumagawa ko ng paraan. Sa vlog ni Idol mapapanood yun. Gumagawa ko ng paraan para makalusot. Sa KFC. Kwento ko ba dito sa KFC? Jollibee? KFC? KFC? Oo, yung naglagay ako dito ng yung maga. Yung papasok? Oo. Ayoko kasi gusto ko pumunta ng Bulacan. Girlfriend ko na nga yung ex-girlfriend ko noon. Gusto ko siya puntahan. Absent ako. Ginawa ko, naglagay ako ng... Diretso na sa makasurvive ka. Yung kwento mo yan, hanggang doon yan kung paano ka nakasurvive. Oo. Mababa yan. Mahaba to. O yun nga, naglagay ako dito ng naglagay ako ng papel dito sa bibig. Tapos nakaumbok to. Tapos sabi ko, ma'am, ang sakit po ng ngipin ko, magang-maga. Uma-acting ako na parang ang sakit ng ulo ko. Sabi niyo, ba't ang laki naman yan? Ngumanga ka nga. Tapos, ma'am, hindi ko kaya eh. Pinapangangan niya talaga ako. Hindi ako kumanga hanggang sa pinaalis niya ako. Nakwento ko na rin ata to sa vlog. Nakakalimutan ko. Pasensya na kung naulit ko lang Tapos sa Greenwich naman, umalis na ako eh. Sa Greenwich naman ako pinasok. Ang naman doon, tinamad din akong pumasok. Ginawa ko, naglagay ako ng food color na pula. Yung sa plastic na maliit. Tapos binalot ko siya ng bulak. Bulak. 'Di ba? Nasa plastic na maliit yung food color na pula. Tapos binalot ko ng bulak. Ginawa ko, binutasan ko siya ng maliit ng karayom. Na maliit lang yung butas, tapos siningit ko dito. Parang dugo. Parang dugo. Tapos kinausap ko yung ma'am ko, ma'am, dumudugo po yung ngipin ko. Tapos nakikita niya may pula-pula dito. Kanga, sabi niya, eto po tapos may bulak pa. Oo nga, dumudugo, umuwi ka muna. Ganun ang diskarte ko dati. yung sabi ko, paano kaya ako makakalusot? Imagine nyo maliit na plastic tapos binalot ko ng bulak. Tapos, tinusok ko ng karayom. Di, ang liit nun, unti-unting lumalabas yon. Pag kinakagat mo siya, lumalabas na yung dugo. Diba? Kunyari dugo mo, masakit na Tapos yun na, uwi ako. Ayun ganun mga kalokohan ko nung araw, mga kapanalig. Tapos yun, nakwento ko na rin kay Idol yun, yung mga panahon na nasa Bulacan ako, kami pa ng ex ko nun. Grabe, wala kaming makain. Ito pa, hindi ko pa pala nakwento sa'yo, Dol. Hindi ko pa pala nakakwento sa'yo yung yung di sa Bulacan, meron kaming pintuan eh. Yung may pintuan kami, gumawa ko ng trap. 'Di ba tali na bilog, tapos pag inatak mo,
Maaano yung paa ng manok. Wala kami makain. Nagdakaw kayo ng ano? Oo. Tinintay ko, nakabukas yung pinto. Naglagay ako ng trap. Bilog na ano, tapos may bigas. Hinihintay kong ganun. Ay, parang ganyan, lalapit. Parang podcast na yan, parang podcast na. Dito na tayo. Oh, yan. Parang ano na. Sige. Kung makikinig ka. Yun nga, paghata kong gano'n, no, nakuha ko yung manok. Alam mo, para hindi marinig ng kapitbahay, tinakpan ko agad yung bibig ng manok. Tapos binalik ko yung leeg. Kala ko makikinig ka. Akala ko makikinig ka. Oo, nakikinig ako. Binali ko yung ano ng manok, tapos niluto namin. Ayun, nakasurvive naman kami. Binali mo yung leeg? Oo. Binali ko. Eh, yung dugo? Wala na. Ano, di ba? Hindi mo pinatulo yung dugo? Pagkahata ko, para hindi marinig ng kapitbahay, syempre pag inahatak mo, ano yun eh. Ganun pa yun. Tinakpan ko yung bibig. Tapos binali ko na yung leeg. Para hindi na siya makaano. Para hindi na siya niluto nyo, di ba? Ha? Niluto nyo yun? Oo. Ay, ang dugo Kasi nun- pag hindi ko tinakpan yung bibig, makakahingi pa ng tulong yun. Tulong! Manok, tinakpan mo bibig pag ganun. Oo. Dapat pag ganun yun eh. Pag ganun nga, pag ganun. Oh, syempre sample lang. Tapos binali ko Hindi, na. ang ano ko yung dugo. Paano napatulo mo yung dugo? Binali ko pa eh. Hindi ko pa kinukutsilyo eh. Binali ko lang para mamatay siya. Tapos siya ko kinatay. Ay, di ang dugo nga nun. Pinatulo mo yung Oh, dugo? pinatulo. Oh. Bakit? May punchline ka ba dyan? Hindi, kasi hindi yun, bawal kasi yun eh. Ah, bawal yun. Ah, sa akin, bawal. Oh, bawal yung sa'yo. mga dugo dapat na palabas yun. Oo, tama. Ba't ba ayaw mo ng dugo? Basta, Ano lang, hindi ka naman iglesia. bawal yun sa aking ano, paniniwala. May dugo kumakain ka. Bawal yan sa tinuturo sa akin ni Lord. Ah, bawal. Kaya pag kumakain kami ng ano, ng dugo, ayaw ni Idol, parang nandidiri siya. Yeah. Oo. Yun na nga. Pagkatapos, ano na, baka nanonood din yung mga kapitbahay ko dati. Naalala yung manok, no? Oo. Palabong ba yun? Hindi, yung dyan-dyan lang. Tapos, so, wala, matagal na naman, pwede na i-share yan. Oo. No? Napatawad ka na naman. Napatawad na ako. Merong ano, abandoned house. Abandoned house. Wala kaming ano, wala kaming panggastos, so. So, ito ako, dito yung kabila. Sabi ko, wala. Tapos, ano, nakita ko nakabukas yung bintana, walang tao. Kumento ko ba to? Nagjakol ka? Hindi. Oh. Bukas yung bintana. Oh. Kinuha ko lahat ng wire doon sa loob. Oo, naranasan ko yun. Yung Naging tanso? magnanakaw ako. Yan ba yung... Ito na yung tanso na tanso. Oo. Kaya totoo yung tanso na yan eh. Bakal pala yung sabi ko. Oo. Ganun. Kinuha ko yung mga wire, yung mga saksakan, pinaghahatak ko. Oo. Feeling ko noon ako si Spider-Man talaga eh. Hanggang sa kisame, may dala akong ano. Lord, patawarin niyo po ako. Ilang tao ganun? Mga 19 or 20. Ito na yung part na, yun, ano, kasama na ito nung wala kang Wala mga nang magulang makain. mo. Oo. Walang nagagabay sa'yo nung time na yun. Oo. Ganun no. Gapang ako. Tapos parang feeling ko Spider-Man. O lahat, pati sa ano, sa kisame. Teka, itong time na to, yung mga ginagawa mo yan, nasa poder ka ng lola mo. Hindi, ito ng time na ano, may anak na rin ako nito. Ah, so Oo, may oo. ano ka na, may utak, ay may ano ka na, nasa tamang pag-iisip ka na. Sa tamang pag-iisip na ako, kumbaga makasurvive lang sa buhay. Wala ka na sa lola mo? Wala na ako sa Saan ka lola. nakatira? Nasa Bulacan na ako nun. Sa Bulacan? Oo, baka may nanonood. Kaya! Pero pas na naman yun eh. Kwento ko ba? Oo, maganda yun. Maganda. Gano'n, nung gapang ko, putol yung mga wire, pak, pak, pak. So, simot eh. Tapos pag ano, paglabas ko, talaga yung feeling mo talaga, isipin mo action ano ka, yung parang action Yung feeling mo, star ka. na, immortal ka? Oo. Ganyan, pak, pak. Saan yung, nalala mo pa yung saktong address nung ano? Abandoned house? Hindi na. Lahat yun. Tapos ano, nakuha ko, ang dami. Tapos sinusunog ko. Nabibenta ko yan sa junk shop. Ayun na. Okay na, may pangkain na kami. Tapos nung, ganun mga trip namin ng bata ko, meron din abandoned house dun sa lugar. Sa lola ko pa ako nun eh. Ginagawa namin, naliligo kami sa baha. Tinatanggal namin yung mga aluminum dun sa may ano, sa may bintana. Yung mga aluminum na ganyan, sa gilid-gilid. Di ba may mga jealousy? Oo. Yung mga walang mahal kasi ang nakatira. aluminum eh. Oo. Tinatanggal namin yan, tapos binebenta namin sa ano, ang mahal ng aluminum. Ganun ako makasurvive dati mga kapanalig. Kasi syempre nga, walang ano,
sa lola ko lang ako lumaki. Ayokong magsabi ng masama sa lola ko. Kasi siyang nag-alaga sa akin. Pero Hindi ka priority. mahirap din yung part na nabuhay ako doon sa lola ko kasi basta hindi ko nagkukwento. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Hindi rin yung buong pagmamahal ang nakuha ko, pero maraming salamat sa lola ko. Kasi kundi dahil sa kanya, hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakarating ngayon kung nasaan ako ngayon nakaupo, 'di ba? Ayun. Naging kaya sabi ko, nagsikap ako sa sarili ko talaga na magsarili at mabuhay. Ang dami kong discarding na ginawa. Ganun talaga. Tapos, ayun, yung nakarating na ako sa social media, ayun na, tuloy-tuloy na yan. Yung part na nag-viral ka na sa Facebook, nasa survival mode ka pa rin nun. Nakay Budang na ako nun eh. Kayo na ni Budang. Oo, kami na ni Kumbaga, Budang. Nandun na ako sa apartment nun eh. Okay ka na doon? Okay. Oo, medyo okay na. Si Budang din ang sumuporta rin sa akin kasi may trabaho kasi siya kaya love na love talaga ako. Si Budang ay may trabaho nung time na yun? Oo, kaya talagang malaking pasalamat ko kay Budang. Inintindi niya lahat at tinanggap niya lahat kung anong meron sa akin, yung anak ko, tinanggap niya. At lahat, ang dami kong pagkakamali. Paulit-ulit ko na nakwento naman to. Ang dami kong pagkakamali. Ang daming beses niya ako nahuli. Pero hindi kwentuhan lang naman to. Pero tinanggap niya pa rin ako. Oo. Nahuli ka ba sa akto eh? Oo, nahuli ako ni Budang sa totoo lang. Sabi niya, "Hoy!" Yun nga, tapos hanggang sa ngayon ayun na, nagsumikap na tayo. Kaya maraming salamat kay Idol kasi inayan niya ako sa YouTube. Doon ko na nakatayo na talaga ako sa sariling paa. Nabibili ko na yung mga gusto ko, ganyan. Nandun na ba yung video mo na iyak ka na iyak? Sayang ako, nasibo sana yun. Oo. Pinasa ko ba sa'yo yun? Pinasa mo sa akin yun. Oo, Pinost mo rin sa Facebook yun. yung time na magkakaiwalay kami ni Budang. Pinost ko ba yun? Paano ko pinost mo yun eh? Oo. Basta kasi ang dami ko na talagang, alam mo yun, 7 months na si Budang sa trabaho sa sa BPI. Hindi, may motor ako noon hindi ko man lang nahatid, hindi ko man lang nasundo. 7 buwan. Kumbaga naging wala kang kwentang boyfriend noong time na yun. Oo. Tapos ayun na, iiwan niya ako. So na-realize ko na mahal ko pala siya. Iyak ako ng iyak. Nandun yung mga tropa ko, kino-comfort ako. Oh, grabe yung na yun, yung days. Kasi sa lab, sabi ko nga sa inyo, parang pag feeling nyo na parang nananawa na kayo sa isa't isa pag lagi kayo magkasama. Akala nyo lang yun. Kasi pag time na nagkahiwalay kayo, doon mo ma-realize na, ay, mahal ko pala to. Ang hirap, ang bigat. Hanap-hanapin mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kayong mga magkakarelasyon dyan, kung nararamdaman yung nananawa na kayo sa isa't isa, isipin niyo muna mabuti. At kung talagang nasasawa na kayo, try to subukan yung balikan yung mga panahon na kung paano kayo nagsimula. Ganun lang din. Sana kayong video na yun? Wala eh. Grabe ang iyak ko doon. Kasi sa tingin ko, nag-matured na rin ako eh. Sa relasyon. Kumbaga, ayoko ng yung dati talaga ng bababae talaga ako dati talaga. Yung ayoko ng babaero ka talaga. Tulad ng sabi ni Budang sa vlog ko, ang hirap na naman ng panibago makikisama ka na naman. Kaya sabi ko kay Budang, bakit ba kahit anong gawin ko dati sa'yo, buwabalik ka pa rin sa akin. Sabi niya, ang hirap kasi magsimula ulit. Pag may bago na naman, papakilala ka na naman, makikipag-socialize ka na naman, sabi niya gano'n. Ka na naman, papakilala ka sa pamilya, magsisimula na naman kayo ng bago, ganyan-ganyan, hindi na sigurado. Ganun. Tsaka ang pogi ko kasi, kaya hindi niya ako Pwede mo naman ba kayo mag-chat ka kay Budang? Dang, may kasalanan naman ako. Alam kong tanggap mo naman ako eh. O hindi, naman. Yung collab. Ano naman yung nagpaalam mo? Sabi mo, babaero kayo, may mababae pa rin dito. Dang, may may kasalanan naman ako. Sabi na, sige na, mahirap kasi makipag-socialize ulit. Hindi. Tsaka ako kasi yung
Si Budang rin yung nakakatulong ko sa halos lahat eh. Kunyari sa YouTube. Uy, ano ba? Paano ba to? Yung gano'n. Oo, magaling si Budang. Oo, paano ba to? Ganito, paano ba to? Tapos pag may kailangan na search, uy, search mo nga naman, ganyan. Kunyari sa Shopee, hindi ako marunong siya. Order mo naman ako ganyan. Magaling, IT kasi yan si Budang. Kaya magaling rin siya makalikot yan sa YouTube, ganyan. Magaling siya sa kalikot. Ako rin magaling, kinakalikot ko siya eh. Ayun lang. Kumbaga, parang hindi ko na kayang wala si Budang sa buhay ko kasi laging nakadepende na rin ako sa kanya. Parang ganon. Nakadepende na yung buhay ko sa kanya. Kaya minsan makaramdaman mo na nanawa ka pero hindi pala yun. Kaya kailangan gumawa ka ng paraan para bumalik yung ano mo, yung feelings kasi parang natutulog lang yan na kailangan mo lang painitin. Ganun yun. Kahaw! Ikaw, kay Ann, sigurado ka na ba talaga? Ba't mong pinakasalan? Ikaw pinag-usapan natin eh. Ba't mo na lang? Buhay mo yan eh, buhay. Oo, buhay. Ayun! Ano yun? Sabi ko sa iyo, hindi ako nawawala ng araw dito eh. Ano yun? Pansit-pansitan. Saan ka kumuwaw? Sa amay, sa bungahan. Dulce pala. Salamat. Ako iinom din salamat. ako. Salamat. Oo, di ba? Oo. May pansit-pansitan na naman si Idol. Si... Penga ako ah. Oo ba? Iwin ka nito? Oo, pakontra yan. Ang dami naming nalalaman na herbal doon sa ano, si Utol. Oo. Albularyo yun sa amin eh. Ang dami niyang herbal. Si Kautol? Oo, pag namamasaya sa gubat, bubunot ng ganun. Ay tol, ito nakita ko na oh. Viral to sa Facebook oh. Ito gamot yan, ganyan. At sa diabetes, gamot sa kidney, gamot sa acid. Yung gamot sa acid, nawawala nga yung acid ko dahil meron din siya nalaman na ano eh. Na... Parang inasid ka ngayon eh. Hindi. Kasi hindi ako nakainom eh. Sa gin yan? Sa gin. Sabi ko nga magtatayo kami ng ano doon, ng negosyo. Kasi puro YouTube, kailangan meron kami negosyo. Mang-scam kami ng tao. Siya yung manggagamot. Papipilahin namin. Nandito na po yung albularyo si Utol. Anong sakit mo? Tapos arkila kami ng mga taong kunyari, yung bingi, bibig. Tapos sa acting na bingi kunyari. Paggamot ko si Ricondox. Bakit? Baka yung ano, yung paglabas flawless. Flawless na. Parang ano na. At Si Ricondox, paglabas ano, flow G. Pag dito kami nag-uusap, marami kaming ano, naiisip. Sabi ko, sige, mang-scam tayo ng tao. Tapos, donation lang naman. Ang donation, 10K. Ayan, yun lang. Yung buhay mo. Parang, Ay, bumalik parang ang ginawa ko parang pahapyaw na yun. Hindi pa talaga yun ang ano eh. Oh, yun na nga. Ayun ang buhay ko talaga. Siyempre, di mo, may mga ano pa doon, major scenario na hindi mo pa nasasabi ano. Oo. Sa susunod na mga panahon na. So, pag pwede sabihin yun pag mga ano tayo, mga nasa mga 50K views. Hindi. 50 na tayo? 50 or mga 60, mga senior. Mga senior Yung- tayo malalaman yan. Yung ano, yung talagang nakatungkod na tayo or Oo. magsalita, mga po, Oo. gano'n na. Oo. Ito may ikwento ko sa inyo. Oo, tama, oo. Abot pa kaya tayo doon? Ayun lang. Marami pa kayong ano, aabangan sa mga story ng buhay ko kasi marami pa. Ikaw ba? Baka marami ka pa dyan, ha? Pang 60 ngayon eh. 60? Pang 60 years old yung mga aking Revelation. Dami pa. Antayin yan, oo. Sobrang dami. I-ano nyo na sa ano nyo, sa kalendaryo nyo. Ilista nyo na rin. So, pasyensya na po sa mga may edad na ngayon, baka hindi nyo na bumabutan. Sayang Joke no? lang. Yung mga thunders naming mga followers dyan, yung mga nasa mga 60 na ngayon. Oo, pasyensya na. Sana pag nag-60 kami, nandyan pa rin kayo para Oo. at least matuloy-tuloy pa rin yung serye ng buhay namin. Kasi Oo. pinapanood talaga yung buhay namin araw-araw eh. Tama. Yung tipong ano na lang, na nasa higaan, tapos nanonood na ng TV, pare-pares na tayo, mga kulubot, do. Yun ano, nag-vlog pa ka rin, nagkakaroon ka na, pakiabot yung swero. Alang yawa. Yan ang buhay yan. Palitan mo ako ng Pampers, yung mga ganun. Ikinikwento natin to kasi nangyayari naman talaga sa buhay yan. Di ba? Oo. Mangyayari yan. Kailangan natin tanggapin yung realidad. Kung aabot tayo ng ganung edad. Di ba? Mangyayari. Kaya habang tayo ay nabubuhay, sulitin na natin at mag-enjoy na lang tayo.
yung gawin na natin, sabi ko nga, gawin na natin lahat ngayon eh. Kasi bukas din natin alam kung anong mangyayari. Tama. Yun lang. Ang haba na ng kwento ko. Uy, maraming salamat sa pakikinig ninyo ha. Pero ito pa. Haba ng kwento ko. Yun lang naman mga kapanalig. Gusto ko lang din Ano lang yun, yung mga kilito na kapatalik, 5% pa lang yun out of 10. Yes, sa storya ng buhay ko. Kasi syempre sa amin bilang mga vlogger, alam ko interesado kayo sa buhay namin. Kung ano yung mga kwento namin. Kasi lagi nyo kami sinusubaybayan. Lagi nyo kami nakikita sa mga screen nyo, sa mga cellphone. Kaya interesado ko kayo paano malaman. Oh, ito na mga kumare, dumating na. Oh, bless. Very good. Oh, bless. Bless. Very good. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Nandiyan na si BBL. Grabe. Sarap magkwento dito kasi ang lakas din ng hangin, mga kapanalig. Ang sarap magkwento ng storya ng buhay. Ang sarap makipagdaldalan sa inyo. Yung mga tipong nakatitig ka dyan. Ayan, ang ganda ng langit. Naamoy mo yung ng dagat. Yung simoy ng hangin. Ayos. Ikaw naman doon, yung storya ng buhay mo. Hindi masyadong ma-action ang storya ng buhay mo, no? Pag ikukwento ko sa'yo, di ba sabi ko, magkakaabang-abang talaga to. Basta i-mute mo tong part na to, i-mute mo lang. Sige. I-mute mo lang sa, huwag ito mong burahin. Yan, ay isa sa mga ikukwento. Ay, hula! Ang sasabi ko kwento ko yan, yung hindi ko pwede sabihin yun. Sige. Ikaw din? Meron ka na ganyan? Oo. Commute na lang, oh. Bahala lang kayo manghula sa pinag-uusapan namin. Time check. 11:10 na. Nagugutom na ako. An? Ang pagkain natin? Ha? Wala pagkain? Ano ba yan? Anong oras na? Anong ulam natin, ma? Pritong tilapia. Oh, may pritong tilapia. Sarap niya, tsaka pakbet. Kasi mahilig ka sa pakbet. Ay, gusto ko yan. Yung BBL. JJ! Yun, tawag kanino. Gigil. Ay, ako umiyak. Bibili kayo? Bili tayo? Yun, bibili. Ano gusto ba? Ano ulam natin? Mukhang masarap yan, ah. Sarap niya. Oh, tilapias. Sarap naman tilapia. Mas masarap yung tilapia mo dyan, ma. Taroy. Oo. Sarap. Kainin ko yan. Medyo mapait. Medyo mapait. Papaitan. Ay! Ay! Yan ang nakamana ng kulit talaga, oh. sobra. Salong-salo, no? Pati puyo, eh. Dalawa dimple. Dalawang puyo. Kuhang-kuha. JJ! Umiyak ka. Nose. Ha? Malit ang nose. Malit na nose. Malit daw, jutay daw. Ang ganda ng panahon. Sarap. Kaya sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan namin ni Idol Japper Sniper about nga sa buhay-buhay. Ay, yung mga experience ko, ayun, yung mga kasalanan ko nung araw, pinanghingi ko na naman ng tawad yun sa taas. At alam ko naman na dininig na ng Diyos yun, mga kapanalig, no? Ayun, ay dala lang din ng kahirapan nung araw. Kaya talaga makakaisip ka ng mga bagay na para makasurvive ka, no? Kasi kung di ka gagawa, sabagay, medyo hindi pala medyo masama talaga, no? Tapos na tayo sa ganun, sa istorya ng buhay natin na ganun, nakaraos na tayo, nandito tayo sa part na kaya na natin. Kaya ayun, ipagpatuloy ang buhay, ipagpatuloy ang pagsisipag, ipagpatuloy ang pangarap. Maraming salamat kay kumparing Japper dahil dito sa beer na kanyang binigay. Ang beer na to ay nakakapagpagaling. Ito ang beer na to ay hindi nakakapagdala ng sakit sa katawan dahil ito ay pansit-pansitan beer. Para extra juice. Oo nga, no. Parang extra juice nga. Yung kulay. Pag kulong-kulo talaga ganyan yung kulay. Hindi siya yung mapait. Oo. Marang sakto lang. Sakto lang. Hindi katulad nung ampalaya. Pag iniinom mo yung nilalaga, kailangan pindutin mo muna yung ilong mo para Pait sobra. pait sobra. Pero ito, subukan nyo na. Ang pansit-pansitan.
Ikaw ba may gout? Namang problema sa paglakad? Ito na, pansit-pansitan para sa iyo. Nag-endorser pa ng pansit-pansitan bandang huli. Yan o. Ay, shout out. Maghanap kayo ng paso. Saan nyo mahanap? Sa gilid-gilid lang. Anong itsura? I-google nyo. Kasi i-google nyo lang. Kasi hindi naman mahirap. Yung mga halaman na nasa mga gilid-gilid na akala nyo, baliwala. Oo. Na walang kwenta. Ayan pa pala ang makakapagsalba sa buhay natin, mga kapanalig. Kaya wag nyo baliwalain. At mag-aral kayo ng mga halaman na pwedeng makapagpagaling sa inyo. Sabi ko, Pwede rin makakapahamak din yun. bakit? Yung kasama natin may gout eh. Oh. Naghanap ng pansit-pansitan, nagagat ng cobra. Kakahanap sa sa masukal, sa mga gubat-gubat, nakagat ng cobra. Imbis na gumaling na deads. Galing mo dun. Naghahanap ka ng lunas sa sakit mo, no? Nakagat ka. Help! Hindi ka na Hi! Frozen, no? Frozen! Sumisexy ka, Frozen, ha? Ang sarap. Di ba may lakad tayo ng mga yan? Hindi ba tuloy yun? Sa Baguio? Sa Baguio, di ba? Oo. February. February. Oo, February. So, inom muna tayo nito. Napakasarap sa pakiramdam pag uminom tayo nito, mga kapanalig, dahil ito ay masustansya at marami kang makukuhang bitamina. Pag wala ng challenge, pwede ka na sumama sa amin sa rides. Oo. Chill-chill na tayo nun. Oo, tama. Ngayon kasi mabibitin ka eh. Oo. Hindi mo magagawa yung biruin mo kahapon, 4 ang upload mo. Apat? Oo, Paano mo asipan ko magagawa yun, oh? Hindi ko nga rin alam eh. Ang ginagawa ko kasi, pagkatapos ko ng vlog, edit agad. Tapos, ang mahirap kasi yung yung iipunin mo, Oo. yung pag-vlog mo, itatabi mo lang sa isang memory, tas vlog ulit. Maubusan ka ng oras eh. Pero ako naranasan ko yan, 6 ang ginawa kong vlog, sunod-sunod. 6? Oo, 6 pagkatapos ng 6, edit ka agad. Kasama, na yun, sunod-sunod na. Oo, sunod-sunod na. Oo, kaya- 6 sa isang araw. Sa isang araw, grabe kawawa. Si pangit. Akala ko ikaw eh. Hindi ka naman nag-e-edit na. Ganun ang diskarte. Sabi nga ni Idol, sa challenge na to, kailangan mo ng diskarte. So, gagawa tayo ng diskarte kung paano tayo makakapasad, kung paano tayo makakapag-upload ng marami. Dahil yan ang paraan upang tayo ay magtagumpay sa mga plano natin sa buhay. Ito na naman ako. Makahaba lang ng magkaroon makahaba lang ng oras. Paikot ka naman dyan. Paikot-ikot lang ako. Alam nyo, ito dahon yan, kulay green. Ayan, bumbilya, bumbilya tawag dyan. Huwag nyo hawakan yan kasi delikado, may kuryente. Sabi nila, itong bahay na to, maraming takot dito. Maraming takot dito. Tayo yung di ba? Unang pumasok dito. Ay, oo. Tayong dalawa yung may... Iba yung ambience niya. Oo. Nakakatakot. Na walang naninirahan talaga dito kasi nga may mga nakatira sa mga puno dyan sa likod. Oo. Kaya Pinagtataga mo. pinasok ating dalawa yun. Oo. Pero ang sabi nila, meron daw, ang titira daw dito ay magkakaroon na ng matinding blessing. Matinding blessing. Totoo nga. Okay, meron daw dito yung... White lady. Hindi, yung... Ano ba yung anting-anting? O, anting-anting sa... Ating-ating. O, anting-anting ng jet fighter. Yung nguso ng jet fighter. Seryoso ba? Oo, kasi di ba... Ngayon ko lang na yun? Oo, kasi di ba jet fighter mabilis. Oo. Mabilis ang pag Anting-anting ng jet fighter? Oo, yung nguso ng jet fighter. Saan mo kukuha yun? Na, Seryoso ba yun? oo, may sinabi. Kasi dati, pilot ang Mayari. sa ang may nasa sa airport. Buti hindi yung yung hélice. Oo. Anting-anting. Yun, ito. Hindi yan na jet fighter. Ano ba? Gulat ako, kala ko totoo. Anting-anting. Pichet. Ang sarap ng ganito, no? Pero ito, malaking tulong nito sa akin. Bakit? Pinapaikot mo? Oo, yung karoon ng Oo. Pero ang sabi kasi, bawal daw ang gout. Bawal hilot-hulutin, tsaka ganyan-ganyanin. Bawal nung may gout pa ako. Ha? Ay, yung naipit nga yung ugat ko eh. Kaya ganyan mo. Nagpahilot ako nung na. Hindi effective yan. Dapat mismong laman, coke talaga. Yung laman, mahal oo, nun. mahal nun. Tubig eh. Hindi effective yan. Dapat coke talaga yung laman. Pero yun mo, isang buwan, Oo. nagtataka ako, bakit hindi pa rin magaling? Oo. Hindi na ako nag-aayos ako ng mga pagkain. Oo. Nung pinahirap ko ito sa hali, Okay na. Unang ganun, ngibit ako eh. Yung pala may naipit na May ugat. naipit? Ito, okay, wala na, okay na. Si Ate Sally pala ang pag-asa ng mga napipilayan. Magnegosyo kaya tayo. Si Ate Sally ang manghihilot. Magpapila tayo ng mga magpapagamot. Tapos pagka hinihilot ka sa hali, pag sinabi ko, aray! Adi, masampal ka nun. Mali yun eh.
Nadagdagan po yung sakit mo. Mag-e-edit na ako. So magpapaalam muna ako mga kapanalig. Dito lang natapos na yung vlog natin. Oh. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Yan nga, sana na-enjoy nyo ang kwentuhan namin ni Idol Japper Sniper at abangan nyo pa po ang ibang kabanata ng aming buhay. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.